Magandang araw mga kapwa ko sa Nosenyo. Tayo ay magbalik tanaw sa mga paksat usaping tinalakay sa ika-37 regular na sesyon ng Sangguniang Bayan ng San Jose, Batangas noong nakaraang Miyerkules, ika-22 ng Abril, 2026. Ang ika-37 bilang ng regular na sesyon ay pansamantalang pinamunuan ni Kagalanggalang Ralph Anthony B. Macalintal bilang temporary presiding officer sa kadahilan ng ating pangalawang punong bayan Kagalanggalang Valentino R. Patron ay dumadalo sa isang mahalaga at opisyal na pagpupulong. Sa pagdaloy ng sesyon, minabuti ni Kagalanggalang Ralph Anthony B. Macalintal na pansamantalang bitawan ang kanyang posisyon bilang pansamantalang tagapangulo upang ipabatid at itaguyod ang kanyang panukalang kapasyahan. Sa puntong iyon, itinalaga si Kagalanggalang Kathleen C. Briones Kekep bilang pansamantalang tagapangulo na sinang-ayunan naman ng lahat ng membro ng kapulungan. Sa pagpapatuloy, agad na isinaad ni Kagalanggalang Ralph Anthony B. Macalintal ang kanyang panukalang kapasyahan na may pamagat na a resolution earnestly requesting the Office of the Municipal Mayor and the Municipal Engineering Office to furnish the Sangguniang Bayan of San Jose, Batangas a copy of the program of work for the rehabilitation of a barangay road located at the boundary of Barangay Sabang, San Jose, Batangas and Cuenca, Batangas. Ayunin ng nasabing mungkahi na magsilbing batayan ng Sangguniang Bayan sa pagsusuri, pagmamonitor at pagsuporta sa rehabilitasyon ng nasabing barangay road. Gayun din upang matiyak ang maayos na koordinasyon, transparency at kapakinabangan ng proyekto para sa mga mamamayan na mga apektadong barangay. Kaya't ang nasabing kapasyahan ay nagkaroon ng paborableng desisyon at agad na pinagtibay sa nasabing bilang ng sesyon. Matapos ang pagpapatibay sa nasabing kapasyahan, muling bumalik si Kagalanggalang Ralph Anthony B. Macalintal bilang naitalagang temporary presiding officer ng kapulungan sa nasabing bilang ng sesyon. Sa puntong ito, nagpahayag ng isang talumpati si Kagalanggalang Benito P. Atienza na tumatalakay sa inilungsad ng Department of the Interior and Local Government Region 4A hinggil sa mas ligtas na mga lansangan sa mga pamayanan na naglalayong palakasin ng mga ordinansa o kautusan sa pangangalaga ng mga lansangan para sa kaligtasan at kapakinabangan ng mga pamilya at komunidad. Kaugnay nito, nabanggit din ni Kagalanggalang Benito P. Atienza ang suliranin hinggil sa mga putol na poste na posibleng magdulot ng pinsala at aksidente sa mga mamamayan, gayon din ang mga nakaharang na paninda sa kalsada. Ang nasabing talumpati ng mambabatas ay sinang-ayunan at sinuportahan ni Kagalanggalang Jose Neris na Magbinga kung saan binigyang din niya na maging ang mga maiingay na tambutso ng mga motorsiklo ay suliranin ding hinaharap ng ating bayan. Dagdag pa niya, ang mga kautusan at kapasyahan na pinagtitibay ng kapulungan ay hindi nagkukulang upang masolusyonan ang mga ito. Gamat nangangailangan ng mga ito ng tiyak na implementasyon mula sa punong ehekutibo. Ilang usapin ang nakatakda ng talakay ng kapulungan sa ilalim ng Question R, subalit ang mga inimbitahang kinauukulang opisyal o kawani ay hindi nakadalo dahil sa mga naunang itinakdang opisyal na gawain bago pa man matanggap ang paanyaya ng kapulungan batay sa liham na natanggap ng tanggapan ng kalihim sa sanggunian. Gayunpaman, minabuti ng kapulungan na muling imbitahan ang mga ito sa susunod na bilang ng sesyon. Samantala, nagkaroon ng pagkakataon na matalakay ang unang paksa hinggil sa mga suliranin sa street vending sa kahabaan ng Macalintal Avenue, partikular sa Barangay Taysan, sa pagdalo ng mga naimbitahang kawani katulad ni Police Executive Master Sergeant o PMS Renante P. Briones mula sa San Jose Police Station at ni Ginoong John Eric Javillo ng Traffic Management Section. Kaugnay nito, nagbigay katanungan si Kagalanggalang Jose Neris Magbinga kung bakit patuloy pa rin ang pagtitinda sa kalsada at kung hindi babatid ng mga nagtitinda na ito ay ipinagbabawal. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Ginoong John Eric Javillo na batid ng mga ito ang naturang pagbabawal, subalit napipilitan ng mga night market vendors na doon pumwesto sapagkat palaging okupado ang harapan ng Elush na nagsisilbing itinalagang lugar para sa street vending.
Kaugnay nito, binigyang din ng mambabatas na ang nasabing suliranin ay nagaganap hindi lamang tuwing gabi kundi maging sa umaga. Dahil dito, iminungkahi niya ang pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga magtitinda upang tiyakin na sila ay may kaukulang permit. Iminungkahi rin niya na isaalang-alang ang pagkakaroon ng rolling store upang madali itong mailipat kung kinakailangan. Gayun din ang suliranin hinggil sa mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada. Samantalang ipinahayag rin ng mambabatas ang kanyang katanungan sa kinatawan ng San Jose Municipal Police Station na kaugnay ng mga ipinatutupad na hakbang laban sa paggamit ng mga may ingay na tambutso at kung may umiiral na kautusan o ordinansang nagsisilbing batayan sa pagpapatupad nito. Bilang tugon, ipinaliwanag ni PEMS Renante P. Briones na ang kanilang tanggapan ay nagsasagawa ng mga checkpoints kung saan na pinatutupad ang pagbabaklas ng tambutso ng mga motorsiklong na patunayang lumalabag sa umiiral na mga regulasyon, ngunit tinitiyak na ang pagbabaklas ay isasagawa lamang ng mga may-ari ng motorsiklo. Sa pagpapatuloy ng talakayan, nagbigay ng katanungan si Kagalang-galang Benito P. Atienza kung ang mga CCTV ay kasalukuyang gumagana sa kahabaan ng Barangay Taysan. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Ginoong John Eric Cavillo na ang nasabing mga CCTV ay mahigit 1 taon nang hindi gumagana. Samantala, muling nagpahayag ng katanungan si Kagalang-galang Jose Nerce Magbing hinggil sa pagkakaroon ng nakatalagang parking area para sa mga tricycle sa Barangay Taysan. Bilang paglilinaw, pinahayag ni Ginoong John Eric Cavillo na mayroong itinakdang pila o designated area para sa bawat toda sa bawat barangay, kabilang na ang Barangay Taysan. Binigyang pansin din ng nasabing mambabatas ang mga lugar na itinuturing na accident-prone at iminungkahi na nararapat na maglagay ng mga karatula o babala upang magsilbing paalala sa mga motorista. Kaugnay nito, hiniling din niya na makapagbigay ang kapulisan ng komprehensibong datos hinggil sa mga naitalang aksidente sa bayan. Bilang tugon, ipinaabot ni PMS Renante P. Briones na kanyang idudulog ang nasabing kahilingan sa kanilang investigation unit. Matapos ang mga naging pahayag ng mga nabanggit na mambabatas, dumako naman ang kapulungan sa pag-uulat ng kani-kanilang committee reports. Unang nagulat ay ang Committee on Finance, Budget and Appropriations, katuwang Committee on Barangay Affairs, hinggil sa Barangay Annual Budget for Fiscal Year 2026 ng Barangay Anus at Barangay Mohon Tampoy. Ang nasabing pagtalakay ay nagkaroon ng paborableng pagtanggap mula sa naatasang magkatuwang na komite na naglalayong matiyak ang paglalaan ng kaukulang pondo para sa mas maayos na pagpapatupad ng mga programa at proyekto, gayon din ang pagtugon sa mga pangailangan ng mga mamamayan sa mga nabanggit na barangay. Isang paksa rin ang iniulat ng Committee on Finance, Budget and Appropriations, katuwang Committee on Youth and Sports Development, hinggil sa Sangguniang Kabataan Barangay Annual Budget for Fiscal Year 2026 ng barangays Aya, Bigain Second at Lipute. Ang paksang ito ay nagkaroon ng paborableng desisyon mula sa nagulat na komite sa layuning matiyak ang maayos at napapanahong alokasyon ng pondo ng barangay na magsisilbing gabay sa epektibong pagpapatupad ng mga programa at proyekto para sa mga kabataang Sanosenyo sa buong kasalukuyang taon. Isang Memorandum of Agreement naman ang iniulat ng Committee on Health, Sanitation, Social Welfare and Community Development sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng ating bayan at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay ng ika-16 na cycle ng implementasyon ng Supplementary Feeding Program para sa taong 2026. Batay sa naging pag-uulat ng komite, ang nasabing paksa ay muling isa sa ilalim sa isang pagpupulong upang ito ay higit na masuri at mapagtalakayan, kaya't iminungkahi nito na i-adopt ang iniulat na committee report. Request for authority to sign and enter into an employment contract with the Department of Labor and Employment or DOLE for the implementation of the special program for employment of students or SPES for the year 2026. Ang paksang iniulat naman ng Committee on Human Resource and Development, Good Government, Public Ethics and Accountability. Ang nasabing paksa ay nagkaroon ng paborableng desisyon mula sa nagulat na komite na naglalayong
pag-igtingin ng implementasyon ng programa alinsunod sa SPES ng DOLE na ipinatutupad sa bisa ng Republic Act No. 7323 na naglalayong magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga karapat-dapat na mag-aaral, out-of-school youth at mga dependents ng displaced o posibleng ma-displaced na mga manggagawa. Samantalang isang paksa rin ang iniulat ng Committee on Labor and Employment hinggil sa isang panukalang kautusan na may pamagat na An Ordinance Institutionalizing the Barangay Skilled Workers Database, Registry for Job Matching and other related purposes, providing for its creation, management, and appropriate funding. Introduced and authored by Honorable Kathleen C. Briones Kikep. Ang panukalang kautusan ay naglalayong maitatag ang Barangay Skilled Workers Database and Registry o BSWR sa lahat ng barangay ng bayan ng San Jose, Batangas upang magkaroon ng komprehensibo at sistematikong talaan ng mga skilled workers na magsisilbing batayan sa job matching, pagpapalawak ng oportunidad sa trabaho at pagsusulong ng lokal na kaunlarang pang-ekonomiya. Matapos ang masusing pag-aaral at pagsusuri ng naatasang komite, ibinungkahi ang pagpapatibay ng nasabing panukalang kautusan sa ikalawa, ikatlo at pinal nitong pagbasa. Isang paksa naman ang napabilang sa urgent matters na nakapaloob sa calendar of business sa nasabing bilang ng sesyon ng kapulungan. Ito ay tumatalakay sa Municipal Tricycle Franchising Board Resolution number 022-2026 entitled A Resolution Canceling Tricycle Franchise number 652 due to registered operators' inability to continue tricycle operations and relocation of residents outside the municipality. Layunin ng kapulungan na tiyakin na ang lahat ng tricycle na bumabiyahe sa loob ng bayan ay sumusunod sa umiiral na regulasyon at nasa wastong pangasiwa ng Municipal Tricycle Franchising Board. Ang pagkakansela ng nasabing franchise ay alinsunod sa umiiral na patakaran kaugnay ng mga rehistradong operator upang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at tamang operasyon ng pampublikong transportasyon sa ating munisipalidad. Kaya't ang nasabing paksa ay nagkaroon ng paborableng desisyon sa nasabing bilang ng sesyon. Nagkaroon naman ng ilang mga anunsyo ang kapulungan. Muling ipinaalam ni Kagalang-galang Benito P. Atienza ang gaganaping programa na magsasagawa ng serye ng mga lektura sa antas ng mga barangay sa ika-24 ng Marso 2026 kung saan tinalakay ang daloy ng programa at tinanyayahan ng mga kasapi ng kapulungan na makilahok. Ang nasabing inisyatiba ay naglalayong mapalawak ang kaalaman ng mga mamamayan hinggil sa kanilang mga karapatan at tungkulin bilang mga mamamayang Pilipino. Nagpaabot din ng pakikidalamhati si Kagalang-galang Kathleen C. Briones Kikep sa ngalan ng Sangguniang Bayan sa pamilya ni dating punong barangay Kagalang-galang Alberto N. Javiña sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng isang kapasyahan na agad namang pinagtibay sa nasabing bilang ng sesyon na naglalayong magbigay pagkilala sa kanyang naging serbisyo at buong pusong husay at dedikasyon sa paglilingkod sa komunidad at mga mamamayan. Ipinabot din ni Kagalang-galang Ralph Anthony B. Makalintal ang kanyang paanyaya sa mga kabataang San Joseño na lumahok sa gaganaping Youth Entrepreneurship Program sa Abril 25 ng taong kasalukuyan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon na naglalayong mapalakas ang kakayahan ng mga kabataan sa larangan ng pagninegosyo. Binibigyang din ng bawat miyembro ng Sangguniang Bayan ng San Jose, Batangas ang patuloy na paghahatid ng kapaki-pakinabang at natatanging serbisyo para sa bawat San Joseño sa ilalim ng walang patid na dedikasyon sa pamumuno ng ating pangalawang punong bayan, Kagalang-galang Valentino R. Patrona. Kakibat nito, nananatili silang matatag sa paghubog ng mga pulisiyang nakatuon sa mabuting pamamahala at tapat na paglilingkod. Mabuhay ang San Jose! Mabuhay ang bawat San Joseño!